Suzuki Smash 115. Maraming problema. Nasira. Galing sa ibang shop. Yung block kasi nito mga kahusay ay aking inayos. Tapos yung carb kasi nito may history yung carb na nagpa-tune up, tapos merong pyesa na nawala, hindi na ibalik. Kaya ito yung carb niya. Yan. Pina-tune up nila to. Tapos yung sa choke nawala, yung sa dulo, yung bilog na meron siyang parang karayom, may matuli sa dulo. Yung kasing karayom na yon hanggang dito sa ilalim. Yan, yung ilalim na yan, oh. Hanggang dyan yun. Yun ang nawala, yung choke talaga. Ang natira lang dito yung spring at saka yung pinakang takip niya. Kaya nung nilinis ko itong nung nakaraan, wala, mahirap patinuin pag wala talagang choke na nakalagay. Hindi titino, pupugak talaga yan. Tapos bitin yung takbo. Kaya ang ginawa ko, nag-convert ako ng NRS na K-hand carb. Ano lang to mga kausay, racing carb pero maliit lang siya. 24 yung sukat niya. Yan. Plug and play naman siya dito sa stock na manifold. Tapos naglagay lang ako dito ng hose para matakpan yung dalawang outlet. Tapos sa throttle cable naman na aking ginamit, gumamit ako dito ng pang wave 125 na throttle cable. Yan. So sakto naman yung haba. Yan, diyan ko pinadaan sa taas. Tapos konting modification lang tayo doon sa pinakang throttle case niya sa taas. Tapos nagpalit din pala ako dito ng ignition coil, kasi yung ignition coil niya dito mahina na yung kuryente kahit naka 4-pin CDI na. Mahina pa rin yung pasok ng kuryente sa ignition coil. Kaya nagpalit ako. Tapos yung block nito, baliktad kasi yung kabit ng piston, kaya ang ginawa ko, sinettings ko ng bago. Tapos yung dowel niya, nagdagdag ako ng isa kasi kulang. Tapos yung valve niya singaw din, kaya hindi siya mahirap siya paandarin, hard starting. Kaya ngayon nag one click na tong motor na to. Yan. So okay na siya, wala nang problema. Ang problema na lang dito yung wala kasi tayong stock na filter. Yan. Nakano rin para to, nakaka full wave na. Okay, try natin ngayon paandarin.